malilimutan ang gabing yun. Isa sa mga gabi na ang buong kabahayan ay tila huminto. Ang hangin ay mabigat at kahit ang mga huni ng kuliglig ay tila nag-iingat. Kaarawan ito ni Lola, 102 taon. Kung tutusin, kakaibang biyaya na ang umabot sa ganong edad sa aming pamilya. Alas 5 pa lamang ng hapon, nagsimula ng dumagsa ang mga kamag-anak. May mga bitbit na pagkain paborito ni Lola. Tinawalang manok, pinakbit, at ang matagal na niyang hinahanap-hanap na pagkain kakanin, ang sapin-sapin mula sa bayan. Pero sa kabila ng kasiyahan, napansin ko ang kawalan ni Lola sa gitna ng salo-salo. Madalas kasi, kahit mahina na ang kanyang pandinig, dumadalo siya, umuupo sa may gitna ng sala. Pinagmamasdan ang mga bisita habang nakangiti. Subalit nung araw na yon, wala siya roon. Sinipat ko siya sa may terasa. Naroon siya, nakaupo sa lumang silyang diantok, nakatanaw sa may malayo. Ang kanyang manipis na buhok ay sinukulay na maayos ng pinsan kong si Mayet. Suot ang simpleng bestidang kulay bughaw, ang paborito nitong kulay. Ang mga mata niya ay tila lumipas na sa panahon, pero tila may hinahanap sa may tanawin ng papalubog ng araw. Lumapit ako, wika ko. Lola, masyado pong mahangin dito. Gusto niyo po bang bumalik tayo sa may loob? Ngunit, bahagya lamang siyang ngumiti. Hindi tumugon, kaya naupo ko sa may tabi niya. Saglit kaming natahimik. Hanggang sa kusa niyang binuksan ang pinto ng kanyang nakaraan. At wika niya sa mahina, ngunit buo ang tinig. Alam mo, Apo, minsan, mas mabuti pang kalimutan ng ilang kwento. Hindi ako sumagot. Sanay akong may mga sandaling ganito ang aking lola. May mga alaala siyang binubuhusan ng pag-iingat na para bang kung bibitawan niya ay babalik ang mga aninong matagal nang natutulog. Ngunit sa gabing yon, tila may kakaibang layunin ang kanyang pagbubukas ng sensitibong kwento. Naika nito. Pero Apo, dahil matanda na ako, dapat ko na rin sabihin ito sa'yo. At dito dahan-dahan, nagsimula na siyang magkwento. Hindi bilang lola na kinagisnan ko, kundi bilang isang batang babae na minsang umibig. Isang kwento ng pag-ibig ng pagkanulo ng isang gabi ng kasamaan na pilit niyang itinago sa loob ng halos 80 taon. Habang binibigkas ni Lola ang kanyang kwento, napansin kong bumigat ang hangin sa buong paligid. Kahit na ang dapit hapon ay tila nagbago ang kulay sa ilalim ng kanyang tinig. Ramdam ko ang panginginig ng isang matagal ng sugat, hindi sa katawan, kundi sa kanyang puso. At doon nagsimula ang gabing iyon, ang kwentong hinding-hindi ko malilimutan. Matagal bago nagsalita si Lola, tila pinag-iisipan kung papaano huhugutin ang isang alaala na matagal nang nakabaon. At wika nito, Apo, ako noon ay 22 taong gulang. Napahinto si Lola. Bumuelo ito sa dahan-dahang himig, tila nakikipag-usap sa kanyang nakaraan. Nasa panahong iyon, si Lola ay isa sa mga kababaihang hinahangaan sa kanilang maliit na bayan. Hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa kanyang taglay na sigla at kabaitan. Sa tuwing merong kapistahan, siya ang palaging nangunguna sa mga paghahanda, sa mga sayawan, sa mga palatuntunan at kahit sa mga simpleng pagtitipon sa kanilang barangay. At sa mga panahong iyon, doon pumasok sa kanyang buhay ang binatang kanyang iniibig, si Ernesto. Ito ang kanyang pangalan. Anak ng isang magsasakang may kaunting lupa sa labas ng bayan. Kilala siya sa pagiging masipag, matuwid, at higit sa lahat,
may kakaibang galaw sa may sayawan. Bagay na lalo pang nagpalapit sa kanila ni Lola. Madalas silang nakikitang magkasabay sa mga ensayo ng sayaw o kaya'y naglalakad pa pauwi matapos ang mga pagtitipon. Ngunit sa kanilang masayang mundong yon ay naroon din si Mateo. Matalik na kaibigan ito ni Ernesto. Sa umpisa, walang bahid ng masama sa kanilang pagkakaibigan. Silang tatlo'y madalas magkakasama. Naglalakad sa palengke tuwing Sabado. Nagkakatuwaan sa mga ilog at minsan sa gabi ng harana. Magkasamang pumupunta ang dalawang binata sa bahay ng dalagang nililigawan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at biruan, may lihim palang itinatago ang binatang si Mateo. Sa mga sulyap na hindi napapansin, sa mga alok ng tulong na may kahalong pagnanasa, unti-unting nahulog ang loob sa dalagang naging nobya ng kanyang matalik na kaibigan. At tulad ng maraming kwento ng kabataan, ang pag-ibig na lihim kapag hindi natutugunan ay nagiging inggit. At ang inggit kapag pinabayaang lumalim ay nagiging lason. Sa maliit nilang bayan, ang mga ganitong kwento ay karaniwang natatabunan ng mga pista, ng mga kasayahan, ng walang patid na pagtugtog ng banda sa plaza. Walang masyadong nakakapansin sa mga mumunting bitak sa pagitan ng mga pagkakaibigan. Lalo pat noong mga panahong iyon, halos taon-taon ay mayroong pista. Ang mga tao ay abala sa paghahanda, sa mga sayawan, sa pag-iimbita ng mga kamag-anak mula sa kalapitbayan. Ngunit sa ilalim ng mga banderitas at mga makukulay na ilaw, may mga pusong unti-unting dinudurog ng lihim na pagnanasa. At doon, sa gitna ng mga masasayang pagdiriwang, nagsisimulang humabi ang kapalaran sa isang direksyong hindi inaasahan ng aking lola. Direksyong magdadala ng takot, ng pagkakanulo at ng misteryong mananatili sa kanyang alaala habang siya ay nabubuhay. At dito nagsimula ang kwentong pinakaayaw alalahanin ni Lola. Noong mga panahong yun, lumaganap sa kanilang bayan ang balita tungkol sa isang pestahan sa may malayong sitio. Isang lugar sa kabilang panig ng kabundukan na bihirang mapuntahan ng mga taga-bayan. Ang sitio, San Roque. Ayon sa mga matatanda, ang kapistahan doon ay hindi lamang para sa mga santo, kundi may mga kaugaliang kakaiba, mga sayaw sa ilalim ng buwan, mga pagkaing hindi pangkaraniwan, at mga bisitang parang nagmumula sa kung saan-saang magdako ng kadiliman. Madalas na ikinukwento sa mga bata na sa may sityo na yun, may mga matatandang pamilya na may kaugnayan sa mga nilalang ng dilim. Mga nilalang na nagtatago sa anyo ng tao tuwing umaga. Ngunit sa gabi, naglaladlad ng tunay na anyo. Sinasabing sa bawat pista, may isang alay na kanilang ibinibigay. Isang bisita na hindi na muli pang makakauwi ng buhay. Siyempre, para sa mga kabataan noon, mga katang isip lamang yun. Ngunit para sa mga nakakatanda, may mga pagkatakot na hindi basta-bastang may tataboy ng katuwiran. Nang isang araw, inalok ni Mateo si Ernesto na samahan ito sa may pistahan sa may sitio San Roque. Isa daw itong malaking pista na ika ni Mateo, maraming pagkain, inumin at mga bagong muka. May mga bisita rin daw sa ibang bayan at may sayawan na buong magdamagan. Masarap daw pumunta dito dahil isang gabing siguradong hindi mo malilimutan. Na si Ernesto nung una, ito ay nag-aalinlangan. Alam niyang may mga kwento. At bukod pa roon,
plano niyang makasama si Lola sa kanilang sariling pista sa bayan. Ngunit matagal na rin nangungulit si Mateo. Ipinakita pang araw ni Mateo na siya ay may ilang kakilala sa may sitio. Wala itong dapat kabahala na ang lahat ay magiging ligtas. Sa dulo, nanaig ang tiwala, lalo pa't matagal naman na silang magkaibigan na wala naman daw dahilan upang siya ay maghinala. Ngunit sa kwento ni Lola, doon na nagsimulang kumirot ang kanyang puso. Ayon kay Lola, sa mga oras na yon, hindi niya alam. Ngunit si Mateo, matagal nang gumuguhit ng isang madilim na balak. Ang kanyang lihim na pag-ibig ay nagiging pagkasuklam na para sa kanya. Habang naroon si Ernesto, hindi siya mapapansin ni Lola. At sa kanyang pag-iisip, may nabuo siyang nakakapangilabot na plano. Ang ilayo ang binatang si Ernesto. At doon sa sitio ng San Roque, iiwan niya itong mag-isa. Dahil ang pista ng sitio, ayon sa mga lihim na bulong-bulungan, ay nangangailangan ng isang alay. At walang mas mainam na alay, kundi ang isang lalaking galing sa bayan. Isang estrangherong madaling paniwalain sa simpleng kasiyahan. Habang papalapit ang araw ng pista, lalong naging determinado si Mateo. Pinag-aralan niya ang lahat kung papaano mahihiwalay si Ernesto sa mga kakilala, kung papaano siya malalasing sa gabi ng magdamagang kasiyahan. At ang mga hakbang na ito ay malinaw na sa kanyang isipan. At hindi yun alam noon ni Ernesto, lalo na si Lola. Nasa mga oras na yun ay naghihintay lamang ng kanilang pagbabalik mula sa pistahan. Di niya alam na ang sitio San Roque may pista ng dilim na naghihintay sa kanyang minamahal. Sa mismong araw ng pista, maagang umalis ang dalawa. Bitbit pa ang kanilang panabong na manok at unting pera. Naglakbay sila ng ilang oras patawid ng ilog, pataas sa mapatong daan, patungo sa may sitio. Nasa kanilang paglalakad, napansin ni Ernesto ang kakaibang katahimikan ng lugar. Tila kakaunti ang tao, ang kanilang nadadaanan, at ang mga bahay ay tilang luman-luma na at natatakpan ng makakapal na dahon ng mga puno. Ngunit, pagkarating nila sa puso ng sitio, sinalubong sila ng mga ngiti at halakhakan, mga mukhang tila masyadong masaya, lalo na nang sila ay makita. Mga pagtingin na hindi niya alintana na may kung anong lihim na nagniningning sa kanilang mga mata. Sa gitna ng plaza, naroon ang mga hapag ng punong-puno ng pagkain, mga palamuti. Ngunit kapansin-pansin ang kakaibang abubot na nakasabit sa gilid ng malaking entablado. At ang kapansin-pansin pa, sa gitna ng plaza, mayroong isang malaking batya. Labis ang tapang ng amoy, tila may halong sangkap na hindi pangkaraniwan. Na habang isinasalaysay ito ni Lola, dama ko ang pagbigat ng hangin sa aming paligid. Na kahit ako na nakikinig lamang sa kanyang kwento, tila nadadala sa kakaibang takot noong gabing iyon. Dahil doon sa may sitio ng San Roque, nagsisimula ng gumalaw ang mga anino ng kwento. Mabilis ang takbo ng oras nang dumating ang gabi. Sa gitna ng plaza ng sitio San Roque, nagsimula na ang pistahan. Tila walang katapusang pagdiriwang sa ilalim ng buwan. Ang mga ilaw ay galing sa mga karapon na may sindi-sinding kandila, nakasabit sa mga sanga ng matatanda at nakabaluktot na mga puno. Sa ere, may amoy na mahirap ilarawan, parang halong insenso. Mga halamang sinusunog at isang matamis na samyo na tila inaanyayahan ang sinumang huminga ng malalim. Ang mga tao roon, kakaiba ang mga anyo. Hindi basta-basta mapangalan kung anong klaseng saya ang nakapinta sa kanilang mga mukha. May mga tinginan,
pulungan sa likod ng mga abaniko at sombrero. Lahat sila'y nagmamasid. Tila mayroong hinihintay. Si Ernesto, kasi mula pa lamang siya ay naguguluhan. Dahil hindi ganito ang mga pista sa kanilang bayan. Walang ganitong uri ng katahimikan sa gitna ng mga dugtugin o ganitong klaseng pagtitig ng mga tao sa kanilang paligid. Ngunit kagaya ng isang mabuting panauhin, nagpakita ito ng mataas na paggalang. Nakisalo, nakikisama, at doon, unti-unting nagsimulang gumulong ang maitim na plano. Na ayon sa lola ko, may isang matandang babae daw, isang matandang may mata na tila kay lalim. Lumapit ito kay Ernesto at Mateo, dala ang isang malaking baso ng alak. Pilit sila pinapainom. Aniya, ito ay bilang paggalang sa pista ng San Roque. Ika pa noon ni Lola. Noong una, ayon sa nalaman ko, nag-atubili daw si Ernesto. Pero ika ni Mateo, ayos lamang ito. Pilit siyang kinukumbinsi na ito ay pagbigyan. Isang tagay lamang. At doon nagsimula ang tagayan. Ngunit si Mateo, ang lihim na traidor, may bitbit na lihim sa kanyang isipan. Alam niyang sa huling tagay ng gabing iyon, hindi sila pareho ang aalis mula sa may sitio. Sa bawat tagay na isinusubo kay Ernesto, si Mateo naman ay lalong pumapwesto na papalayo. Nagmamasid sa mga taong tila umaayon sa kanyang balak. Hindi lamang basta alak ang ipinapainom kay Ernesto. May halong kung ano. Mga sangkap na nakakasama sa isip. Mga sangkap na nagdadala ng hilo at pagkabaliw. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nawawal ng sigla si Ernesto. Ang paligid ay nagsisimula ng umikot sa kanyang paningin. Sa kanyang tenga, lumalabo na ang musika. Nagiging parang mga alulong sa gitna ng kadiliman. Samantalang si Mateo, lihim na nagmamasid, unti-unting lumalayo. Habang bumabagsak si Ernesto sa isang sulok ng plaza, binubuo na ni Mateo ang kasinungalingang iuuwi niya sa kanilang bayan. Iniwan sila ni Ernesto at sumama raw ito sa isang babaeng taga-sitio na hindi na nakita pang muli at nagpakalayo-layo. Ipinamalita niya na ito bago pa man sila mag-umpisang mag-inuman. Pinausap ang ilang mga kasabay nilang taga-bayan. Ibinulong na si Ernesto daw ay may ibang binubuong balak. Kaya pagbalik niya sa bayan, may handa na siyang kwento. Isa siyang kaibigan na iniwan. Isang saksi sa pagkakanulo ng biktimang si Ernesto. Ngunit sa may sitio ng San Roque, naiwan ang totoo. Ang katawan ni Ernesto na unti-unting nilalamon ng lason sa alak at ang kanyang diwa na dahan-dahang nilulunod ng takot. Sa mga oras na yon, ayon kay Lola, gising pa daw ang kanyang nobyo. Ngunit hindi na niya kayang igalaw pa ang kanyang katawan. Ramdam niya ang bigat ng ulo, ang pandalamig ng kanyang mga kamay. Sa kanyang paningin, may mga aninong gumagalaw sa paligid. Sa mga aninong yon, nila may mga matang kumikislap sa dilim. Ang kanilang mga hakbang halos hindi naririnig. Ngunit nararamdaman mo sa iyong dibdib. Dito, pinalilibutan na nila si Ernesto. Tahimik, tila mga hayop na nagmamatiyag sa kanilang biktima. At habang lumalalim ang gabi, alam ni Ernesto, may mali. Ramdam niya sa kanyang buto. Hindi lamang siya basta iniwan. May naghihintay sa kanya sa gabing iyon. Ang mga awit ng pista ay unti-unting naging alulong. Ang mga ngiting nakita niya kanina, ngayon, may kahalong matang mapupula
At sa dulo ng plaza, sa gilid ng mga matataas na halaman, may mga anyong gumagalaw. Mga aninong hindi kayang itanggi ng lumalabo niyang diwa. Sa mga huling ulirat ni Ernesto, bago siya tuluyang bumagsak sa may lupa, isa lamang ang kanyang tanong. Bakit? Ngunit wala na makakasagot noon dahil si Ernesto sa mga oras na yun ay nakalabas na ng sitio. Dala-dala ang mabigat na kasinungalingan at ang pagkakanulo na habang buhay nitong sinasalo. Hindi biro ang pagdadalamhati ni Lola sa pagkawala ng kanyang kasintahan. Ilang linggo raw siyang halos hindi lumabas ng kanilang tahanan. Ang bawat bulong ng kapitbahay, ang bawat maling kwento, lahat ay parang mga kutsilyong inuukit sa kanyang puso. Na ang balitang sumama raw si Ernesto sa isang taga-sitio na nakita pang araw itong nakangiti sa isang babae ay paulit-ulit na isinusumpa sa mga umpukan. Ngunit sa kalooban ni Lola, alam niyang ito ay walang katotohanan. Napalingon pa nga si Lola sa akin nang kanya itong sabihin. Hindi siya ganun. Hindi ganoon si Ernesto. Kilala ko ito. Kilala ko ito. Ngunit, anong magagawa niya? Si Mateo mismo, ang matalik na kaibigan ng kanyang kasintahan, ang siyang nagdala ng balita. Isang testigo, ang mata ng lahat, ang kapanipaniwala. Lumipas ang mga araw. Unti-unti, pilit na niyang itinatayo ang sarili. Ngunit sa bawat anino ng gabi, bawat tugtog na dumadaan tuwing kapistahan, naririnig pa rin niya ang tinig ni Ernesto. Isang paalala ng pagmamahalang hindi nabigyan ng katarungan. At doon, sa panahong tilang wala na siyang pag-asa, dumating ang isang taga-Maynila. Ayon sa kwento ni Lola, isa itong inhenyero. Mayroon daw itong proyekto sa may bayan, isang maliit na tulay na itatayo sa may ilog. Bata pa ito, maginoo, at may mga matang mapanlikha at mapagmasid. Ang kanyang pagdating ay parang hangin mula sa ibang mundo. Isang presensyang hindi bahid ng intriga o ng anumang kasinungalingan. Nagtataong madalas magpalipas ng hapon ng binata sa may tindahan ni Lola. Nasa mga panahong iyon, naroon din siya. Tahimik na nagbubudda, nag-aayos ng mga paninda. Hindi rin nagtagal, napansin ng taga-Maynila ang malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Araw-araw, unti-unti silang nagkakilala. Hindi nagmamadali, hindi rin pinipilit. Sa mga kwentuhan nila tungkol sa Maynila, sa mga bawat proyekto sa bayan, sa mga simpleng hapon ng katahimikan, doon siya nakakuha ng lakas para muling magsalita. Na isang hapong yon, sa ilalim ng mahinang sikat ng araw, hindi na napigilan ni Lolang ibuhos ang kwento tungkol sa kanyang puso, ang tungkol kay Ernesto. Ang huling gabi ng kapistahan. At ang balitang bumalot sa kanyang buhay magmula nang mawala ang kanyang kasintahan. Tahimik lamang ang taga-Maynila habang nakikinig. Ngunit sa kanyang isipan, may mga katanungang unti-unting pumabangon. Hindi ito sanay sa mga kwentong basta na lamang tinatanggap. Matalas ang kanyang pag-iisip, sanay sa mga pag-aanalisa ng mga peraso ng impormasyon. At sa pagkukwento ni Lola, may mga bagay siyang napansin. Bakit? Bakit tila sabay-sabay ang mga kwento ng mga taga-bayan? Halos iisa ang pagkakasalaysay. Ngunit may mga maliliit na butas. Bakit walang sino mang nakakita sa aktwal na pagsama raw ni Ernesto sa babaeng sinasabi nila? At higit sa lahat, bakit tila napakabilis ng pag-ikot ng balita halos bago pa makauwi ang kaibigang kasama niya?
doon nagsimulang kumulo ang kutob ng binatang taga Maynila. Hindi siya nagpadalos-dalos. Sa halip, pinili niyang makipagkaibigan kay Mateo. Tahimik, mahinahon, lumalapit sa kanya sa mga tagayan, sa mga umpukan ng kalalakihan, nagkikilit-balikat sa mga kwento ng nakaraan. Kunwari, wala siyang pakialam. Ngunit sa bawat inuman, sa bawat usapan, isa siyang mabuting tagapakinig. At doon niya nakita ang mga bitak sa kwento ng binatang si Mateo. May mga gabing nagiging paulit-ulit ang kanyang mga salaysay. Nag-iiba ang ilang mga detalye. Minsan, ang sinasabing nakita ay sa umaga. Minsan sa hapon. Minsan ay sinasabi niyang lasing si Ernesto bago pa man sila makarating sa sitio. Isang bagay na hindi tumutugma sa iba niyang salaysay. Dagdag pa nito ang mga usap-usapan sa bayan. May ilang matatanda na nagbabanggit sa ilalim ng kanilang hininga na ang sitio San Roque hindi basta-bastang lugar. May mga batang pinagsasabihan ng kanilang mga magulang na huwag lumapit doon. May mga kwento ng nawawala, ng mga inaalay sa may pista. Unti-unti, parang piraso ng palaisipan, binuo ng binatang taga Maynila ang isang larawan. At isang huling hakbang na lamang ang natitira. Alam niyang hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya mismo nasusuri o nakikita ang sitio. At doon na siya nakapagpasya. Tahimik, hindi nagpapaalam kahit kanino, napuntahan at silipin ang mismong lugar kung saan iniwan mag-isa ang nawawalang binata. Ang kanyang puso ay hindi dahil sa pagnanais ng kabayanihan, kundi isang utang na loob sa kwento ng isang babaeng kanyang nirerespeto, isang hiling ng kararungan sa isang kasinungalingang labis na matagal nang namamayani sa kanilang bayan. Hindi nagtagal, naramdaman ng taga Maynila na nagbabago ang ihip ng hangin mula sa mga simpleng usapan. At paglalapit-lapit nila ni Mateo, unti-unti niyang nararamdaman ang pag-iiba ng kilos nito. Sa mga mata nito, may lumilitaw na bagong anyo. Hindi lamang pag-iingat, kundi isang uri ng pag-aalinlangan, takot, at marahil panibagong balak. Hindi nagtagal, dumating nga ang inaasahan. Isang gabi, sa isang biglaang paanyaya ni Mateo, inanok niyang sumama sa isang pistahan ang binatang taga Maynila. Sa isang kalapit na sitio, isang lugar na di umano'y may kakaibang sayawan, masasarap na pagkain, at maiinit na tagayan. Na ayon sa kwento ni Lola, wika ng binata, hindi ka pa nakakarating doon. Dapat mong maranasan yun. Marahil para sa isang karaniwang dayo, ito ay isang imbitasyong kaaya-aya. Ngunit sa binatang taga Maynila, isa itong kumpirmasyon. Ang parehong pamamaraan, ang parehong pang-uuto, at ito ang ginamit kay Ernesto. Ngunit iba ang kanyang paghahanda. Hindi siya umaasa sa kabutihang loob ni Mateo. Nagplano siya ng tahimik. Nagbaon siya ng sariling inumin ng ilang pirasong pagkain. At sa lahat, nagdala siya ng isa sa mga bagay na pinanghahawakan ng kanyang mga kasamahang inhenyero sa may bundok. Isang bagay na makapagdiligtas sa kanya sa oras ng peligro. Ito ay palihim na nakatago sa loob ng kanyang sakong bota. At nang sila'y dumating sa sitio, dama agad ng taga Maynila ang kakaibang hangin na bumabalot sa lugar na ito. Hindi katulad ng karaniwang pista sa bayan. Walang masyadong banderitas, palawit, walang mga tagpong masisigla at puno ng tawanan. Sa halip, tila madilim ang buong paligid. Bagaman puno ng mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga kubo,
Kakaiba ang kutob niya dito. Ang mga tugtugin ay mabagal. Parang mga awit na niluma ng panahon. Ang mga tao ay nakatingin sa kanila na parang hindi maipaliwanag. May mga ngiti sa labi, ngunit malamlam ang mga mata. Sa mga hapag, nagsimula ang malaking inuman. Nagaya ng inaasahan, pinilit ni Mateo na painumin siya ng kakaibang inumin. Mga tagay na tila naging sapilitan. Mga baso na paulit-ulit na pinupuno ng mga lokal ng inuming hindi pangkaraniwan. Ngunit ang binatang taga Maynila ay sadyang mapanlikha. Matalas ang kanyang mata. Napansin niya agad na tila may kakaiba. Sa isang basong itinakda para sa kanya, may kung anumang mahinang amoy. Tila hindi purong alak. May bahid ng halamang hindi niya matukoy. Kaya't sa isang iglap ng kanyang labis na pag-iingat, tahimik niyang pinalitan ng baso. Ipinagpalit niya iyon kay Mateo. Sa ilalim ng kunwari kasiyahan at pagbibiro, hindi nagtagal. Unti-unting nagbago ang kilos ng lalaki. Na habang siya nagpapanggap na lasing, si Mateo nagsisimulang maging maputla. Ang kanyang mga matay namumungay. Ang kanyang mga galaw ay pabigla-bigla. At sa isang sandali ng pagkaubos ng kanyang lakas, halos sumubsob ito sa may mahabang mesa. Habang ang mga tao sa paligid nila tila inaasahan ang mangyayari sa binata. At doon mo rin nabunyag sa may taga Maynila ang totoong mukha ng mga kainuman niya. Sa likod ng mga ngiti, sa bawat kibot ng mga labi, naroon ang gutom na hindi galing sa karaniwang tao. May ilang nilalang na unti-unting nag-iiba ng anyo. Ang kanilang mga mata ay nagiging mapula. Ang mga daliri ay humahaba. Ang kanilang mga bibig, lumilitaw ang matatalim ng ngipin. At hindi na ito kwento. Ito'y hayagang katotohanan sa harap niya mismo. Pero hindi siya nagpatinag. Nang makita niyang halos mawalan ng malay si Mateo, alam niyang may isang pagpipilian lamang. Ang dalhin itong papalayo. Hindi na niya alintana ang kasalanan ng lalaki at hindi niya piniling hayaang maging susunod na alay ito. Mabilis niyang binuhat ang halos napaypay na katawan ni Mateo sa harap ng mga matang nagbabantay. Pinilit niyang panatilihin ang anyong kalmado habang unti-unting tinutungo ang labasan ng sitio. Ngunit hindi yun naging madali nang mapansin ng mga nilalang na ang kanilang pagdiriwang ay mawawalan ng biktima. Nag-umpisa ang pag-uusig. Sa kanyang paglalakad, narinig niya ang pagkamot sa mga dingding, sa mga puno, ang pagkaspas ng mga pakpak na tila mabibigat. May ilan pang tumatawid sa harapan niya, nagtatangkang pigilan ang kanilang pag-alis. At dito na niya kinuha ang kanyang huling sandata. Isang baril na 45. Namula sa suot niyang bota, marahan niyang hinugot ang baril. At sa isang matatag na kilos, nagpaputok ito. Isang putok na gumising sa katahimikan ng gabi. Hindi niya alam kung yun ay nakasugat o nakapagpalayas. Ngunit dahil sa malakas nitong pagputok, sapat na ito. Nagsiatrasan ang mga nilalang. Nagbigay ng bahagyang daan. Sapat na para makatakbo sila. Bitbit si Mateo, papalayo sa gitna ng kapahamakan. Hindi siya lumingon. Alam niyang ang kung ano ang makita niya sa kanyang likuran ay maaaring habang buhay na niyang hindi mababago sa kanyang isipan. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang makalayo sila.
At sa bawat takbang, sa bawat paghinga, dala niya ang hindi matinag na paninindigan. Hindi niya hahayaang matulad ng binata sa sinapit ng biniktima niya. Hindi naging madali ang kanilang pagtakas. Sa bawat takbang ng taga-Maynila, tamaan niya ang bigat ng katawan ni Mateo. Habang nakasandig ito sa kanyang balikat, halos wala na itong malay. Malamig ang balat, nanginginig sa takot at epekto ng nilagok nitong lason. Ngunit wala na silang panahon. Mula sa likuran, nagsimulang marinig ang pagaspas ng mga pakpak. Mabibigat, malalalim na pag-ungol, tila mga nilalang na mas sanay lumipad kaysa maglakad. Sa gilid ng kanyang paningin, sa pagitan ng mga anino ng punong kahoy, nakita niya ang mga hugis na nag-iiba. Ang dating anyong tao, ngayon ay mahahaba ang mga braso, matatalas ang mga kuko, naglalaway ang mga bibig na tila may mga pangil. Hindi na ito kwento ni Lola, hindi na haka-haka, dahil sa mismong pagkakataong iyon, sa madilim at mapanganib na gubat ng sitio. Damang-dama ng taga-Maynila ang mga nilalang na noon ay sa kwento lamang niya nariringgan. Hinikpitan pa nito ang paghahawak sa baril. Isang matibay at mabigat na 45. Dala niya ito bilang panangga sa mga hindi inaasahang panganib sa mga liblib ng proyekto. Hindi niya inaakalang dito niya ito magagamit. Hindi laban sa tao, kundi laban sa mga nilalang na hindi dapat umiiral sa ordinaryong mundo. Ang unang bulto ng mga nilalang ay bumaba mula sa itaas ng mga punong kahoy. Nasa isang iglap, sumikdo ang kanyang tabang. Pinatutukan niya ang ere. 3 sunod-sunod na putok. Ang tunog ng ugong ng bala ay sumilindro sa buong paligid. Dito saglit na huminto ang mga nilalang. Ang ilan ay umatras, ilang mga natakot sa pagdagundong ng baril. Ang ilan naman ay tila nagtatanong sa hindi maipaliwanag na tunog. Marahil, hindi lahat sa kanila ay pamilyar sa ganitong uri ng sandata. Hindi na niya sinayang ang pagkakataon. Mabilis siyang gumapang palabas na makikitid na daan. Pinilit tumakbo sa kabila ng maputik at madulas na lupa. Ang mga sanga ay pumapalo sa kanilang mga mukha. Ang mga ugat ng kahoy ay tila mga patibong sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa likod niya, muling sumiklab ang ingay ng mga paghahabol ng nilalang. At muli, pinaputukan ng hangin sa may direksyon ng mga aswang. Di niya alam kung kaya nitong patumbahin ng mga ito, pero sapat na ang takot at ingay na nilikha ng mga bala upang magbigay sa kanila ng kaunting oras. Hindi ito takot maubusan ng bala dahil napagandaan niya na ito at siya ay nagdala ng madaming baon. Na habang naglalakad at lumatakbo, nararamdaman niya ang tumitinding lamig ng gabi, ang pawis na pumapatak sa kanyang batok. Hindi ito sigurado kung tama ang kanilang direksyon. Basta ang alam niya, kailangan nilang mailayo ang kanilang mga sarili sa may teritoryo ng sitio. Habang tumatakbo, muli niyang nasulyapan ang ilan sa mga nilalang. Isang babae, nakalahating katawan ay lumulutang sa ere. Mga pakpak na parang panigi, bumubuka sa kanyang likod. Ang mga mata nito ay nag-aalab sa gutom. At sa lupa naman, isang lalaki ang balat ay kumikintab. Humahaba ang mga dila. Tila aabutin sila anumang oras. Pero hindi siya bumibitaw. Isa pang putok ang kanyang pinakawalan. Isang malakas na sigaw ng isa sa mga nilalang ang gumulat sa paligid. Marahil isang tama o marahil sapat na ito upang mailayo ang iba. Sa wakas, narating nila ang hangganan ng kagubatan. Doon, sa kabila ng malalaking punong kahoy, nasilayan ng taga-Maynila ang pamilyar na daan patungo sa mas kilalang bahagi ng baryo.
wala ng mga anino, walang mga matang nagpapantay. Hindi ito tumigil hanggang sa marating nila ang bukana ng kagubatan kung saan nakita nila ang bakas ng kabiasnan, isang lumang daan ng bayan. At doon siya nakabuntong hininga. Hawak pa rin ito si Mateo. Halos kargahin na nito. Gumagapang sila sa may tabi ng kalsada. Ang baril ay mahigpit pa rin nakasapo sa kanyang kamay. Hindi siya nagpapakampante. Alam niyang ang panganib ay maaaring sumunod pa rin sa kanila anumang oras. Ngunit sa wakas, nariyan na ang katahimikan. Ang pagtakbo nila palabas sa madilim na sitio ay isang alaala na hindi mabubura kailanman. Nasa mga sandaling iyon, higit pa sa anumang tapang, determinasyon at paniniwalang hindi niya hahayaang maulit ang trahedyang nangyari kay Ernesto. At habang binubuhat si Mateo sa mas ligtas na lugar, alam niyang isa na namang madilim na kabanata ng kasaysayan ng lugar ang kanyang nasaksihan at kamuntikan na rin maging kanyang kapahamakan. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw nang magbalik ang taga-Maynila sa baryo. Halos hindi na siya kumikibo. Ang katahimikan niya ay mas mabigat pa sa alinmang salaysay na maaaring ikwento. Sa isang lumang kubo sa gilid ng baryo, doon niya iniwan si Mateo na minsan naging matalik na kaibigan ng kasintahan ni Lola. Ngunit ngayon, ito ay wasak. Si Mateo ay wala na sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata laging pulat. Palaging nagmamasid sa paligid na para bang may humahabol. Ang kanyang bibig, paulit-ulit na bumubulong ng mga salitang walang saysay, mga pangalan, mga panalangin, mga sigaw ng takot. At ito ay resulta mula sa huling ininom nitong tagay, isang basong nagdalaman ng itim na likido na hinaluan ng pinaniniwalaang lason. Isang uri ng itim na salamangka na ginagamit sa mga sitio upang pasukuin ang sinumang alay. At doon nagsimulang mabali ang kanyang katinuang taglay. Hindi lamang ito simpleng lason. Ayon sa mga matatandang narinig ng taga-Maynila at ni Lola, ang pandalason ay hindi lamang pumapatay sa katawan, kundi sinisira ang isipan, hinuhubaran ng lakas ng loob at iniiwan ang isang tao sa walang hanggang takot. At ito ang sinapit ni Mateo. Sa baryo, kumalat ang balita sa ilalim ng mga bulungan na ang binatang si Mateo nasiraan na ng bait ng tuluyan mula nang bumalik sa may sitio. Sabi pa, may mga aswang daw ang humabol sa kanila. Kaya naman ng ilan, kwento-kwento lamang yan. Lasinggero lang yung tao. Naubos ang bait sa alak nito. May mga naniniwala. Marami ang nagdududa. Sa isang simpleng baryo kung saan ang alamat at katotohanan ay manipis lamang ang pagitan. Mahirap alamin kung alin nga ba ang totoo. Depende na lamang sa iyong pakikinggan. Ngunit para kay Lola at sa binatang taga-Maynila na siyang naging saksi mismo sa may dilim ng sitio, sapat na ang kanyang naranasan upang hindi ito pagdudahan. Hindi na bumalik pa ang taga-Maynila sa may sitio matapos matiyak na ligtas si Lola at mailayo sa impluwensya ni Mateo. Pati na ang kanyang kwento, tahimik siyang umalis sa may baryo. Sa isang gabi lamang, nagpaalam siya kay Lola sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Mag-iingat ka palagi. Mag-iingat ka. At iyon na lamang ang iniwang salita ng binatang taga-Maynila. Naiwan si Lola. Tangon sa puso ang bigat ng mga nangyari. Ang mga pagtasang minsang itinanim, unti-unting naglaho. Si Ernesto, ang kanyang minamahal, kailanman ay hindi na natagpo ang buhay. May mga nagsabing baka talagang
tumakas ito kasama ang iba. May ilan, tahimik na umamin na marahil hindi na siya nakaligtas. At sa puso ni Lola, may isang sugat na hinding-hindi maghihilom. Isang gabing inialay ang kanyang minamahal, hindi sa kasaysayan ng pista, kundi sa kasuklam-suklam na gutom ng nilalang mula sa kadiliman. Lumalim na ang gabi at sa terasa, lumalamig na ang hangin. Tahimik na si Lola, nakatitig pa rin sa may kawalan. Tila ba naroroon pa rin ang kanyang isipan sa matagal nang lumipas na nakaraan. Habang ako naman, nakaupo lamang sa kanyang tabi. Bitbit ang isang lumang kahon ng mga larawan at sa loob nito, isang kupas na litrato ang aking natagpuan. Isang lalaki na may matikas na tindig, may katamtamang ngiti sa labi. Sa sulok ng litrato, may sulat kamay na sinasabi nito, "Para kay Maria, Antonio." Si Lolo Antonio, ang lalaking taga Maynila. Tahimik kong pinagmasdan ng larawan na noon ko lamang lubos na naiugnay ang pirasong kwento ni Lola. At ang matagal ng kwentong usap-usapan sa loob ng aming angkan. Hindi kailanman ikinasal si Lola kay Antonio. Hindi sila nagkatuluyan. Pero habang buhay niya itong minahal, pinanghawakan niya ang alaala ng kanyang kabayanihan, ng kanyang katapatan. Marami na rin akong narinig na kababalaghan tungkol sa may sityo na yon. Hanggang ngayon, may mga nababalitang may mga nawawala pa ring estranghero tuwing sumasapit ang piyesta dito, o kaya yung mga nakakaranas ng matitinding bangungot kapag nagagawi sa baryong yon. Pero higit pa riyan, may mas tahimik, mas personal na anyo ng sumpa. Napansin ko sa aming pamilya, lalo tuwing sumasapit ang kapistahan, may kakaibang lungkot, takot, at pag-iingat. Si Lola, bihira siyang lupas sa mga araw na yon, baging ang ilan sa aming mga kamag-anak sa kabila ng pagiging moderno. Tila ba ay may dinadalang bigat sa tuwing pinag-uusapan ang pagdiriwang sa mga baryo. May mga gabi na hindi maikakaila. Tila ba may malamig na presensyang dumaraan sa aming tahanan. Ilang ulit na rin daw ako narinig ng aking ina na nagsasalita sa panaginip. Inuusal ang mga salitang hindi ko naman maalala tuwing sumasapit ang umaga. Sabi pa ni Lola, may mga sugat na hindi lamang katawan ang tinatamaan. May mga anino sa puso na naipasa sa dugo. May mga lihim na kailanman hindi nabubura. Ngumiti si Lola noon, mapait, at muling itinuon ang paningin sa may madilim na kalangitan, habang ako naman muling tumitig sa may larawan ni Lolo Antonio. Marahang pinunasan ang alikabok sa may sulok. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na nauunawaan kung anong kababalaghan ang tunay na naganap. Pero sa tuwing sumasapit ang kapistahan at sa tuwing nagdaraan kami sa mga lumang sitio, may bumabalot ng malamlam sa aking pakiramdam. At sa mga pinakatahimik na gabi, kapag ako'y nagigising sa gitna ng dilim, tila ba naririnig ko pa rin mula sa kawalan ang may hinang pagaspas ng mga pakpak mula sa kwento ni Lola. May mga kwento tayong minamana, hindi para paniwalaan, kundi para ating pag-ingatan. Minsan, ang kasamaan ay hindi lamang nakatago sa mga nilalang ng dilim, kundi sa inggit, sa taksil na puso, sa lihim na kayang ikubli ang isang ngiti. Hanggang ngayon, sa bawat pagdiriwang, sa bawat pag-aalay ng saya, hindi natin alam, baka may mga mata pa rin nagmamasid, naghihintay ng susunod na alay. Sa mga kwentong kagaya nito, aking natutunan na ang kampo ng dilim ay hindi palaging mayroong pakpak, may pangil o nahahati ang katawan. Hindi palaging mukhang aswang na hanap ay sariwang laman. Madalas, nasa mukha ito ng isang kaibigan.
At kung ikaw man ay maimbitahan sa susunod na pista, tanong ko lamang kaibigan, handa ka bang sumama?